Hello, no. So ngayon, no, alam nyo ba, no, na dito sa Biblia, sa Genesis, ang mga tao noon ay umabot talaga ng 800, 600, 700, 900 plus ang edad ang mga tao, no, na namumuhay sa mundong ito, no. Marami ka rin mababasa, no, si Methuselah, si Harriet, sino pa ba yun, no. Maraming mga tao na umabot ng ganyang taon, namumuhay sila sa mundong ito. Ngunit dumating ang araw nung sa panahon nung nakikita ng Panginoon ang kasalanan ng mundo, nagsisisi siya kung bakit niya ginawa ang mga tao. Nakikita niya dahil nga ang tao walang ibang laman ng isip at puso kundi puro kasamaan. Nagsisisi ang Panginoon. Mula noon, binigyan ng Panginoon ng tao ng 120 years. Ayon dito sa sinabi ng Genesis chapter 6 verse 3, sinabi ng ating Panginoon, hindi ko ipahintulot na mabuhay ng habang panahon ng tao sapagkat siya ay makalaman. Hindi na lalagpas sa 120 taon ang kanyang buhay sa daigdig. So, mula noon na sinabi ng ating Panginoon dito sa panahon ni Noah, no, na hanggang 120 years na lang ang taon, na pinakamahabang taon ng tao na mamuhay dito sa mundong ito. Ngayon, ang tanong ko, may tao pa ba na dumating sa mga ganyang nakarating sa ganyan o nakaabot sa mga ganyang edad ngayon? So meron pa rin, no, ilan lamang, no, sa ilan lamang. So mostly nga sa atin ngayon is nasa 50, medyo hirap na 60, 70, patay na, no. So itong, alam nyo ba, itong mga taon na pamumuhay natin sa daigdig na ito, na binigyan tayo ng ating Panginoon ng pagkakataon na mabuhay 120 years or 60 years, 700 years, 60 years, 70 years, 80 years bago tayo mamatay. Ito yung mga taon na binigay ng ating Panginoon upang tayo ay magsisi, upang tayo ay magbalik, upang tayo ay kumikilala sa Kanya, upang tayo ay sumunod sa Kanya. Ngunit maraming mga tao na umabot na ng 100 years namatay at naparusahan kasi nga binigyan sila ng Panginoon ng 100 years na edad dito sa mundong ito, namumuhay sa mundong ito 100 years bago namatay, ngunit hindi pa rin nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. So ang kamatayan biglang dumating sa atin na hindi natin namamalayan. So lagi nating babantayan at lagi nating paghandaan kasi ang kamatayan ay parte talaga ng buhay ng tao. Yan ang sinabi ng ating Panginoon. Noon sinabi niya, nagmula ka sa lupa at sa lupa ka babalik. At sinabi doon, ang kautosan ng Diyos nag-uutos, nagsasabi na mamamatay ang tao at babalik siya sa lupa. So, lagi nating tatandaan na kung binigyan ka ng Panginoon ng buhay ngayon, halimbawa, 20 years ka na ngayon, 20 years old, 20, 30, 40 years old, habang nandito pa ang buhay, habang ang pintuan ng buhay binuksan pa ng Panginoon para sa iyo, pwede ka pang makabalik, pwede ka pang magsisi sa iyong kasalanan. Pagkakataon mo na, lubusin mo na ang pagsisi. Tanggapin mo ang pagkakataon na binigay ng Panginoon sa atin. Na pinabot tayo ng 50 years, 40 years. So, babalik tayo. No, wag nating sayangin na gaya ng ibang hangal, no, na inaksaya nila ang kanilang taon dito sa pamumuhay, dito sa mundong ito, sa daigdig na ito. Umabot sila ng 40 years, namatay sila, tapos namatay sila dahil sa kasalanan. Ang ending ng buhay nila is yung paggawa ng kasalanan. Ano mangyayari doon pagkatapos ng kamatayan nila? Hindi mapaparusahan sila. Kasi nga, binigyan sila ng Panginoon ng ganyang taon na mamuhay ka sa mundong ito. Yan ang pagkakataon na binigay sa iyo upang ikaw ay magsisi at magbalik. Ngunit kung hindi ka magbalik, ang Panginoon ay siyang puputol sa iyo tulad ng isang kahoy. Tayo kasi, para tayong mga kahoy, para tayong mga branches o mga sanga ng ating Panginoon. Kung ang isang sanga ay namumunga ng hindi maganda, puputulin yan at itapon sa kalat, sa apoy. Yan ang sinasabi dito sa Biblia. So, kailangan pagsikapan natin na ang bunga natin ay kaaya-aya, maganda, at magdudulot ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Pagsikapan natin na makapasok sa Kanyang kaharian. Kasi aside from holiness, walang taong makakakita sa Panginoon. So pagsikapan po natin. As long as nandito ang ating Panginoong Jesucristo, laging bukas ang Kanyang kamay upang tayo ay sagipin, upang tayo ay iligtas
upang tayo ay kaawaan dahil nga sa ating mga kasalanan. Kahit gaano pa tayo kamakasalanan, ang Diyos maglilinis sa atin sa pamamagitan ng dugo ng kanyang buktong anak na Jesucristo na namatay dyan sa krus. So, huwag nating sayangin ang pagkakataon na binigay sa atin ng Diyos dito sa mundong ito, na binigay sa atin ng Diyos na umabot tayo sa ganitong taon ngayon na nabubuhay pa tayo. Huwag nating sayangin, huwag nating aksayahin itong pagkakataon ito. Ginto ito every month, every year, every day na gumising ka every morning. So ipasalamat natin sa ating Panginoon at magpasalamat at magpuri tayo sa Kanya at lagi natin siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan at hindi sa pamamagitan ng mga imahe, no? Or mga rebulto. So sambahin natin siya in spirit and in truth. Kasi ang sabi niya, God is spirit, and to those who worship Him must worship Him in spirit and in truth, no? So kailangan sabahin natin siya sa espiritu at sa katotohanan, no? So makikita or mahahanap natin siya kung ang paghahanap natin sa Kanya ay buong puso. Ang paghahanap natin sa Kanya, mahahanap natin siya. So pagsikapan po natin na makapasok sa kaharian ng Diyos, kasi sa buhay na ito lilipas tayo. Binigyan tayo ng Diyos ng ganitong pagkakataon, 70 years, 100 years, 100 years, 120 years. So ngayon nga sa atin ngayon, hindi na umabot ng 120 years, na 60, 70, 50, patay na. So kung binigyan man tayo ng Panginoon yan, so kailangan bago tayo mamatay, kailangan nakabalik na tayo sa ating Panginoon upang hindi tayo mapaparusahan pagdating ng araw. Kasi nga pinadala ng Panginoon ang kanyang buktong anak dito sa mundong ito upang tayo ay tubusin, upang tayo ay tubusin sa naghihintay na kamatayan sa lahat ng tao, no? So binigay niya ang kanyang buktong anak na sa pamamagitan niya, kung tayo ay mananalig, mananampalataya sa kanya, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, no? So hanggang dito na lang, no? Maraming salamat and God bless everyone. Amen.